lugar ng Pangasinan po yun. Doon po na-stroke yung asawa ko. Ano lang natin, short lang natin para. Na-stroke po yung asawa ko doon sa Pangasinan at salamat sa Panginoon sapagkat alam ko naman talaga. Hindi naman ako naghiwalay sa Panginoon kahit saan kami magpunta. Nalaala ko yung buhay ni Abraham sa Old Testament na kahit saan sila ipagdala ng Panginoon, kahit saan sila pumunta ng lugar, yung kasama niyang kanyang pamangkin na si Lot, di ba pinagpala sila ng Panginoon sa kanilang pinuntahan noon na bago sila nagkahiwalay na pamangkin niya si Lot. Ang naalala ko kasi, sabi ko, Lord, ang aking panalangin dito. Sabi ko, Lord, naniniwala po ako sa inyo kung kahit saan mo kami dadalhin, alam ko, Panginoon, na magpapalain mo kami sapagkat hindi naman talaga ako naghiwalay sa Panginoon. Kahit nandun kami sa bataan noon, hindi ako naghiwalay sa Panginoon, talagang pinatunayan ko talaga na nang nakilala ko ang Panginoon, doon ko kasi naranasan talaga na dalaga pa ako, napuspos na ako ng banal na espiritu ng Panginoon at talagang yun na ang silyo ng Panginoon sa akin na kahit anong mangyari, kahit saan ka pupunta, huwag kang hihiwalay sa pananampalataya sa Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, huwag kang maghiwalay. Kaya nung pinadala uli kami doon sa lugar ng Pangasinan, na-stroke po muli ang aking asawa. Doon siya na-stroke noon at nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat kahit nasa malayo kami, ang daming tumulong doon sa amin. Ang daming, kumbaga, nananalangin lang kaming dalawang mag-asawa noon. Nakaranas kasi kami ng yung hindi kami, wala kaming pagkain. Nakaranas kami niyan. Ginawa namin ng aking asawa, yung nananalangin kami dalawa na naniniwala kami na hindi tayo hayaan ng Panginoon kung paano si Elias na nasa kagubatan na pinadalhan siya ng uwak ng Panginoon yung siya ay nasa ilang. Pinadalhan siya ng Panginoon, hindi siya nagutom kasi inutusan ng Diyos yung uwak na binigyan siya ng bibingka na makakain si Elias. Ganon din ang paniniwala ko. Sabi ko, Lord, dito sa lugar ng Pangasinan na ito, alam ko kahit wala kaming kamag-anak dito, wala kaming kakilala. Pero alam mo, gumawa talaga ang Panginoon ng daan na may ginamit ang Panginoon na yung isang kapatiran doon na binigyan kami ng pagkain nung gabi na yon, alas 9 na, wala pa kaming pagkain. Alam mo, ang nakakatuwa doon, biglang tinawag ako sa cellphone ko na sabi niya lumabas daw ako doon sa may kalsada. Hindi ko naman alam, hindi naman niya alam na wala kaming pagkain. Alam mo, binigay sa akin sis na ganito kataas. Punong-puno lahat ng pagkain, nandun lahat kompleto, may litson, may spaghetti, may pansit, may cake, ang laki-laki ng cake, parang ganito. Oo, sabi ko, Lord, alam mo, nung binigay yun sa akin, nandun ako sa kalsada, umiiyak talaga ako, hindi ko makita ang kalsada dahil umiiyak ako. Sabi ko, Lord, alam mo talaga wala kaming pagkain. Pagdating ko doon sa loob ng bahay, nandun ang asawa ko. Hindi pa siya noon na hindi pa siya na-stroke noon. Sabi niya, saan mo galing ang pagkain na ito pagkadami-dami? Isang bag ba naman, ganyan o kataas? Punong-puno ng pagkain at ang dami. Nagtataka ako, ba't ang daming pagkain? Yun. Alam mo, doon ko napatunayan talaga, nilabot ako. Doon ko napatunayan talaga na ang Panginoon talaga ay sinasamahan talaga tayo kung tayo lang ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. At saka pinatunayan ng Panginoon na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. At ang lahat ng mga bagay na hinihiling natin sa Kanya, ibibigay talaga niya. Talagang ibigay, instant na ang binigay yun. Kaya salamat sa Panginoon. Ito'y isang malaking patutuo ko talaga na hindi ko makalimutan sa buhay ko ang ginawa ng Panginoon. Kaya pinupuri ko siya, pinasasalamatan ko, ibinabalik ko ang papuri sa Kanya. Amen. Lang no, sa buhay ko as kasama ko lagi ang Panginoon. Amen. Amen. Kasi sa buhay natin na marami tayong mga trials na pinagdadaanan. So,
Ayan, tibaw. Okay lang. Ayan, tibaw. Oo, kasi syempre sa buhay natin, kailangan unang-una nandun si Papa God para hindi tayo maligaw ng landas. Kasi minsan tuwid na tuwid yung daan, tapos minsan talaga nandyan si Satan para tayo maligaw. So panindigan na lang po natin ang ating faith kay God. Kasi yun lang po ang ating tanging sandigan sa lahat ng oras. At nais ko ding pasalamatan ang lahat ng kayo, member ng Pamilya Torel sa nakaraang birthday celebration. Thank you sa inyong lahat. Amen. Lord, hindi ko man lang siya nakita. Nagkasakit ako, nagkaroon ako ng depression at nag-lost connect ang aking utak. Nawala ako sa aking sarili, but it's not saying na napaliw ako. Nakalimutan ko ang buong pamilya ko. Pero hindi nawala ng pag-asa ang aking partner. Lagi siyang nananalangin na bumalik ako sa dating ako. Halos 1 taon akong naging alagain ng aking asawa. At hindi nawala ang kanyang pananalig sa Panginoon dahil bumalik ako sa dati. At nung bumalik naman ako sa dati, nalungko naman ako, hindi na ako nakatayo. Dahil sa pag-atake ng high blood sa akin. Pero dahil sa lakas ng aking pananampalataya kay God, gumaling ako. Amen. Sa totoo lang, katulad ng sinabi ko kanina, hindi na ako nagsimba. Hindi na ako nagsisimba, totoo yan. Pero hindi ako nakakalimot kay God. Dahil sa bawat paghiling ko sa Kanya, sa bigat ng aking pinagdadaanan, hindi niya ako pinababayaan. At sana tayo, kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, maging mabigat man ito o maging maginhawa sa ating buhay, wag natin laging kalilimutan ang nasa taas para magpasalamat sa Kanya. Sa mga blessings na ibinibigay niya sa atin, kahit na maging problema man ito, kasi hindi si Lord nagbibigay ng problema at pagsubok na hindi natin kakayanin. Basta ang pananampalataya natin ay laging nasa Kanya. Yun lang po ang aking maisishare. At marami pong salamat. Na tinaanan mo. Lahat tayo ay mayroong pagsubok talaga. Pero hindi rin ako natinag na paranas din ako ng hospital. Ngayon lang na pero nandyan pa rin siya sa akin. Buhay pa rin. Yun lang ang pinakasalamat. Amen. Hindi na ako magtatagal, pero gumawa ng himala ang Panginoon sa aking buhay. Kaya katulad natin, yung nangyari sa akin, pwede din mangyari sa inyo. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi rin siguro ligid sa inyong kaalaman na may sakit yung nag-iisa kong apo, may cancer siya. Kaya takot na takot ako kasi tulad ngayon, chemo na naman siya, na-confine na naman siya. Yung financially talaga, parang tutubuan ka ng takot kasi habang lumalakad ang araw, malaki na ang bill namin. Ting papasok kami ng hospital, hindi ako makakain pero tumataba ako. Nag-iisip talaga ako kung, Lord, paano to? Ayaw ko naman kung ipagsapalaran ang apo ko sa public kasi naranasan ko nang namatay ng anak sa public na pabayaan. Pinagkakatiwala ko lahat sa inyo, yung bulsa ko, Panginoon, open para tatanggapin ko yung mga pagpapalang ibibigay niyo sa akin. Kaya danas ko po na gumamit ang Panginoon ng napakaraming anghel. Hindi ko alam kung bakit pag oras na kami ay lalabas, talagang nandyan sunod-sunod yung hindi ko alam kung sino-sinong ginagamit ni Lord na nagbibigay ng tulong sa amin. Tapos merong taong ginagamit talaga na hindi talaga sila nanghihinayang na magbigay ng tulong. Kaya sabi ko, Lord, bakit ako nagkakaroon ng
nagdadalawang isip, nagpapangruha-ruha baga ako sa ako pananampalataya na bakit ako aasa sa tao ay ikaw ay napakayaman, Panginoon. Ikaw ang gagawa ng paraan. Kaya sabi ng anak ko, ma, umiiyak siya, hindi ko akalain man na makakaraos tayo, makakalabas na naman tayo. Kasi biro mo sa pamilya namin, ordinaryong tao lang kami, simpleng tao lang, pero hindi ko alam bakit yung gastos namin ay milyon na. Pero saan bulsa kaya yun ang galing? Kaya ako talaga, nagpapakapasalamat ako sa Ginoo dahil hindi ko ma-explain yung kapangyarihan niya, yung mga pagpapala. Talagang kahit hindi namin kilala, basta na lang dumadating yung mga tulong. Marami siyang anghel na ginamit para kami ay... At saka nagpapasalamat din ako dahil si Jace ay lumalaban sa kanyang sakit. Sabi nga ng mga doktor, napaka tapang daw na bata at napakaswerte ko rin dahil pag nag-pray kami at nag-worship kami, kahit hindi pa siya marunong magsalita, sabi ko, itong batang ito, malakas ang pananampalataya kasi naghihimig siya, nagpupuri siya. Sabi ko nga sa kanya, pag pinapasok siya, pag nag-internal chemo, sabi ko, Jace, mag-pray ka ha. Lagi mong isipin si Jesus, naghihimig siya ng kanta na paborito niya, yung Come Holy Spirit. Talagang ako, kaya sabi ko, Lord, napakadakila mo, kaya yun ay sinishare ko lang po sa inyo kasi ang Panginoon ay madakila, gumagawa talaga siya ng hibala na hindi natin kayang isipin kung bakit nangyayari yun. Kahit dito sa ating grupo, na-bless ako sa ating kagrupo na si Sister Jessie at si Sister Nessa. Kasi, na-bless ako sa kanila kasi parang nakikita ko sa kanila na hindi sila natatakot. Kasi, mga wala silang partner eh. Yun lagi ang iniisip ko. Sabi ko, Lord, pagpalain niyo po itong dalawang taong ito kasi isa rin kasi sila na magandang halimbawa na tingnan natin kung bakit sila lumalaban. Saka wala silang pakundangan kung paanong tumulong kahit sila ay wala ng partner. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon dahil ang bawat isa sa atin, hindi lang natin nakikita na ang bawat isa sa atin ay pagpapala sa isa. Amen. Halimbawa, si Sister Fee, pagpapala siya sa akin. Si Kern, pagpapala kay Janice. Ganon. Hindi lang natin nakikita. Kaya huwag tayong magkalimot sa ating Panginoon. Amen.